Okay, magandang hapon mga kapogi, no? Actually, gagawin ko tong video na to kasi dahil dun sa isang tao na sobrang napakayabang sa mga content niya, no? So, eto makinig ka sa akin, no? Sana may magtag sa kanya. Eto mga kapogi, no? Kasi laging pinagmamalaki ng mga nag-electrical sa mga motors, no? Na itong relay na to, ang siyang nagsisilbing protection sa mga batteries nyo. So, una mga kapogi, gawagin sa relay niya kasi actually, lahat naman kahit sa Zabel, may relay. Nagsiserve daw as protection. Pero mga kapogi, no? Para sa mga nakakaalam mga kapogi, alam naman nila na itong relay na to, hindi naman talaga as in totaling protection yan mga kapogi, no? Para sa ating mga over-discharge current. No? Kasi this is a electrical component. No? So meaning, once na yan ay may supply, gagana yan. Kaya lang, ang problema dito, since na coil lang napapagana niya, mga kapag, coil lang napapagana niya. No? So, isang simula yan, tsaka yung sa pinakadulo ng windings, pag nalagyan mo ng supply yan, magkakaroon na magnetan yan. Magkakaroon ng tawag nito, ng magnet. No? So, yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng short circuit dito sa line natin. So, bigyan ko kayo ng example mga pogi, no? For example, ang battery nyo is 12 volts, no? Actually, ang mga battery natin is nagre-range yan sa baguhin natin, 12.5, no? Okay, teka, mali. Sorry. So, yung battery natin, marami-raming part to. Part 1 pa lang ito mga pogi, no? So, ilagay natin sa 12 volts kasi ang normal na battery natin is from 11.9 to 12.9. 12.9 is yun yung full charge niya, no? See? So, for example, lagyan natin sa 12.5. 12.5. Oh, yeah. 13 volts na natin. 13 volts. Okay. So, kung papansin niya 13 volts yan, gagana yung relay natin. Ayun, pakinggan yung mga pogi. Sasaksak ko, Ayun o. Ayun nga nila umandar. Okay? So, paano niya ba pinaproteksyonan yung ating mga battery? So, simple lang mga kapogi. No? Kapag humina na yung supply at hindi na kaya coil na yan, yung voltage na pumapasok sa kanya, natural, hindi yan mag-produce ng magnet. No? So, hindi na magkakaroon ng contact yung dalawang pin nito. Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung talaga bang naproproteksyonan niya yung mga battery natin, no? Okay. So, 13 volts. Hindi na natin kailangan i-try pa yung 12 volts kasi talaga namang iilaw yan mga kapog, no? O yan, nilaw. Narinig nyo, may nag-detect. Nag-detect na yan, meaning nun, nag-contact na. Tsaka pasin ninyo, may ilaw tong relay na to, right? May ilaw. Okay? Ngayon, yung 12 volts, gawin natin na 11 volts. Tingnan natin kung patang battery nyo ay 11 volts na, kung iilaw pa rin to. Okay? Ito na, 11 volts. Ayun, umilaw pa rin. So, meaning, pag may 11 volts pa yung battery nyo, gagana pa rin yung relay. Okay? Maliwanag. Ngayon, gagawin natin 10 volts. For example, naging 10 volts na lang yung battery nyo. Kaya 10 volts Okay. Tingnan nyo mga pogi, ang wire nyo, walang ibang wire na dumaan dyan mga pogi, baka sabihin nyo. Kasi itong video na to, para talaga to kay yabang. Kasi wala nang niyabang yung kundi relay. No? Hey, actually, ang relay naman mga kapogi, hindi naman nagbibigay protection sa battery nyo. Eh ngayon ko patutunayan yan. Sa lahat ng mga nag-electrical dyan sa mga motors, no? Ito na yung realidad. No? Hindi talaga nagbibigay ng protection itong mga relay sa ating mga batteries. See? 10 volts, umiilaw. Okay? Now, gawin natin 9 volts. For example, nag-9 volts yung battery nyo. Mamaya, i-explain ko kung bakit hindi nagbibigay ng protection. Okay? So, 9 volts siya. Testing natin. Oh, again, iilaw. Ayun yung bumbilya sa load. Tingnan nyo. Oh, tumutunog. Ibig sabihin, ayun, nakita ni contact, gumagalaw. Ayan,
Kita niyo yung contact mga kapogi, no? Yung nasa baba. Eh, no? Dumidikit, nakikita niya. Yan yung contact niya kung bakit kinilaw yan. Eto really, ang trabaho nito. As a switch lang mga kapogi, no? So, 5 minutes na. Tapusin na natin muna yung video. Part 2 tayo.